So ayun mga kaparmers, kaninang umaga nagtanim ako ng maraming papaya. Kahapon, ayun po yung amin natapos. Ngayon kailangan matapos namin bago umulan. Kasi yun po yung sakit ngayon ng panahon. Every morning, maaraw hanggang mga alas 2. Pero maya't maya, uulan na naman. Ilang araw na nangyayari. Kaya sasamantalahin namin yung maganda yung panahon. Hanap ng martilyo sa loob, nasa labas pala. Simulan na natin ng maaga para matapos ng maaga. Yan na. Tapos na yung unang block. Isa, dalawa na lang papunta dito sa likod. Pero parang lumalabo naman yung langit. Ulan na naman. Total rad. Yan na. Safety na yung ating triangle house. Hindi napapasokan ng kapre yung ating banda dito. Tapos na mula doon sa unahan hanggang dito. Connection sa may CR. Pinako ko dito sa may CR. Kaya mas malakas ho siya dahil dito sa CR. Hindi siya nauuga, basta't wag mo lang uugain. Pag inuga mo, mauuga. Alay na. Napapagod na rin ang ating kasama. Ito yung ating butas ng CR. Sabi ko kay Brad, wag siyang aapak dito, baka maligo siya sa sariling mantika. Ito na, last na. Sariling mantika. Yung ating sunshade, nasa likuran, hindi pa natin na ilalagay. Tabi follow na yan. Dahil pagagandahin na natin yan. Pag once na matapos na ito at mayroon ng gate, wala nang makakapasok kahit hangin. Hindi tayo kakahinga ba? Pwede hangin. So tuloy natin ang ating kwentuhan. Ating trabaho pala mga kaparmers. Tuloy namin yung aming trabaho. Medyo pagod na. Pero tuloy pa rin ang laban. Mula pa kaninang umaga hanggang ngayon. Hanggat mamaya pa. Farmers, what do you think? Tapos na yung aming pagbabakod. Magkano ba yung ating nagastos sa pagbabakod? Ang bili ko sa ating kawayan ay 600, 30 piraso. Ang pako ay nasa 1 kilo. Lapit-lapit 200, mga 150 sobra ng konti. So ayun, sa tao naman, kami lang naman ni Brad ang tumira. Ang kailangan na lang dito ay pintuan. Doon sa pinaka-entrance at dito sa pinaka-exit. Wow, social. May entrance at saka exit pa. Anong ginagawa mo, Brad? May limango? Saka na yan. Sako lang yan ito at saka buhangin. Sako lang at saka buhangin. Ihiga lang yan dyan. O sako na may lupa. Ang taga ni Jan, bumibili ng ice at saka pomelo, orange juice or mango or di kaya pineapple. So ayan po yung aming natapos mula dito. Ayan. Mula dyan hanggang doon paikot. Ito yung sagabal, yung buhangin. Papatanggal ko yan dito. Ito kasi yung daan yung papunta sa CR. Ito yung daanan papunta sa likod, papunta sa ating mga alagang native pigs.
lalagyan ng daanan. So ang gagawin ko dito is ilalak ko yan, sisiraduhan lahat. Pag once na makalipad pa rin yung mga manok dito sa loob, pumapasok, mayroon akong isang net na 100 meter dyan sa taas, lalagyan ko. Kasi hindi ko pa pinuputol ito, obserbahan ko pa mga 2 weeks. Kasi dito isasabit yung net. Yan po yung pundasyon para paglagyan ng net pag sakaling lilipad dito yung mga manok. At kahit yung ating aso, ayaw ko na pumapasok dito sa ating triangle house. Ang gusto kong mangyari, gagawa ako ng dog house dito sa gilid or dito sa gilid ng ating pinakakusina. Ayan. Yan yung aking plano para nandito sila sa pinakabungad. Para mag-aalas 6 na, pero hindi pa, maaga pa. Sobrang makulimlim lang dahil parang uulan ng malakas. Yung hindi na lang tapos, ito, siguro kalahating di pa lang to dito. Tapos yung pinaka-pintuan. Dito naman sa pag-entrance, meron tayo ilalagay na ka-farmer's idea para maganda. Ano pa lang, dahil nung mga nakaraan araw, kaya medyo na late ito, dahil meron tayong mga pinuntahan na invitation na mga kaibigan ni Mrs. na hindi natin matanggihan sa mga special day. So ayun, nag-enjoy, shot ng konti, tapos late na nang nakauwi, tapos paggising medyo na late, kaya ayun, minsan na late din ang paggawa dito. Ayun, nakapaikot. Ang kulang na lang dyan ay mga halaman. Ilalandscape ko pa to kasi dito sa part na ito ay parang napupunta dito yung tubig pag umuulan. Mga agos pa naman dito, kunti lang naman. Ang gusto ko sana mangyari ay parang mayroong simento dyan na bilog, tapos dito sa bandang magilid ay gulay, halaman, at maglalagay tayo dito ng griller station, di ba? Tapos gagawa tayo dito ng bilog na simento na dito maglalagay ng apoy, pinaka bonfire pag tayo ay mag-i-stay paggabi habang nagre-relax. Yan po yung ating mga pinagplaplanuhan, pinag-iisipan, sana mangyari mga kaparangers. Hindi pa ako nagpapakain ng ating mga alaga dahil hinihintay ko yung ating ice. Gusto kong uminom ng malamig, kaso iwan ko ano nangyayari kay dyan. Hindi pa dumarating, uulan na. Kala nyo ha, bawat tawag ko nagagawang kayo. Ayaw mo kumain ng mushroom, ulaping mga kaparmers. Oh, kumakain yung heritage chicken. Oh, oh. Mandar na naman yung ating scatter mga kaparmers. Medyo ginanahan ako mag-scatter. Ayan o. Dito sa harap ng ating triangle house plaza. So, sunod na araw, pagkatapos natin magtanim ng papaya,
At pagkatapos dito maglagay ng gate. Yan na po yung ating project. Lilinisin ko lahat. Lalo na itong mga stick, plastic. Tapon sa tamang tapunan yung plastic para hindi pakalat-kalat. Tapos yung malaking kahoy, itatabi ko yan. Para maganda ang itsura. Maganda yung puro green lahat nakikita. Unti-unti natin nabubuo yung ating pinagpapanuhan. So dahil mag-aalas 6 na mga kaparmers, ako muna ay magpapaalam sa inyo lahat. Maraming salamat sa ating mga kaparmers, sa ating mga silent viewers at sa mga kaparmers natin na bago pala napadaan sa ating YouTube channel. Hinihingi ko ang inyong pag-subscribe. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo. God bless po. Mabuhay po kayo. Ito yung ating pagkain ng paso. O siya nga pala mga kaparmers, good morning sa inyong lahat. So, ayun, pagkalipas ng how many hours, simula na yung mag-grass cutter tayo, nabago ako. Sarap kipaglaro sa ating mga laka. Snack lang, snack. Ngayon ay mabilisan natin gagawin ang ating trabaho. Dahil magpapahinga tayo. Magpapahinga, nakikita tayo ng pera. So, yung ating pagdi-deliver ng bulaklak, nakakapagpahinga ako dito sa ating mini farm. So, mga kaparmers, magdi-deliver ako mamaya sa Barogo, Leyte ng isang napakagandang bouquet, flower bouquet, at saka mayroon siyang kasamang customized cake. Kaya samahan nyo kami mamaya ni Mrs. sa pagdi-deliver ng flower bouquet. So ngayon, pagkabigay ko nito, mabilisan natin papakainin ng ating mga alaga. Si Janjan ang gagawa dun sa flower shop. Ako naman ang mag-deliver, kami ni Mrs. Si Mrs. gustong sumama eh. Sabi niya, yung pagdi-deliver namin ng bulaklak, parang yun na lang yung aming pamamasyal. Para maikot namin yung buong Leyte. Takbuhan. Mataas na yung damo dito. Oh, 2% lang muna sa inyo dahil nakalawas naman kayo. Nakakagala kayo. Pagpabayan nyo na ito sa nakakulong. Pikindak ka naman. Yung ating mga native masisigla kung saan na sumusuksok. Kain! Ito naman yung ating 6 na alagang pabo. Yan yung pinakalas na ating binili. 6 na bili ko yan ng 2,000. 2,000 pesos. Okay na ba yung presyo mga kaparmers? Gusto ko rin magparami ng pabo. Dahil masarap yan na lechong pabo. Paparamihin ko muna. Saka na natin pag-uusapan ng negosyo pag dumami. Oops! Katulad nito, iwan ko kung saan nangingitlog. Alam ko nangingitlog yan eh. Ito
Ito yung aking katanungan mga kaparmers. Yung Bengala ba, pag nakakulong, kinulong ko sila sa isang lugar, mangingitlog ba? Kasi nung una, nandito sila sa loob, nakakulong, hindi sila nangingitlog. Sa yung experience mga kaparmers, nangingitlog ba kung nakakulong? Kasi ikukulong ko itong 3 na Bengala para padamihin. Yan. Gutom na kayo. Sabi ng isa nating kaparmers, mauubos daw yung ating saging na pakol dyan sa ating hinaharvest. Yung sagot ko dyan, kaparmers, hindi mauubos ang saging na pakol dahil napakarami niyan. Tapos sabi niya, magtanim ka ng backup na saging para mayroon kang pangpakain sakaling maubusan. Yung sagot ko naman mga kaparmers, ito. Yung saging na nakikita nyo, bago ako magsimula sa farm, bago ako umuwi dito sa Pilipinas, nung nasa abroad pa ako, nagpatanim ho ako ng marami. Ayan. Simula dito hanggang doon sa dulo ng lupa, paikot ng ating triangle house, doon. Paikot ho yan. Dito, 2 linya. Isa sa gilid, mayroon na pangalawa. 2 linya ho yan, paikot ho yan doon. Tapos, bawat isang dipa, nagpatanim ho ako. Ito yung tinatawag ko na banana fence. Isang dipa lang ang pagitan yan. Lahat ng paikot ng ating lupa ay puro yan saging na saba. So ayan po yung aking naging paraan, technique, para sakaling wala tayong pambili ng commercial feeds, mayroon akong mapagkukunan ng pagkain ng ating alaga. Ito, pagkain ng ating native pigs, tapos na ako magpakain ng ating mga manok, pabo at iba pang mga alaga. So ayan po yung aking kasagutan. So mayroon tayong backup dito, maliban doon sa ating Madre de Agua, doon sa likod ng kawayan. At saka ang plano ko pa, makapagtanim ng azula. Pag nagkaroon ako ng lugar, magkaroon ako ng budget, magtatanim ako ng azula. Kasi ang azula, mayroon lang ako 2 pan or 3 pan, napakagandang panghalo sa ating semi-organic na pagkain. So yun po yung aking plano mga farmers. Malaki. Ayaw ko ba siya sa butas? Kita nyo, simula na magpaandar ko ng ating shredder, halos wala pang 1 minuto tapos na. Ganong kabilis pag mayroong shredder. Sa una na nagsisimula pa lang ako, napakaraming bash ang aking natanggap. Alam nyo kung bakit? Nagsimula po kasi ako sa mano-mano, yung yung pangsanggot yung ginagamit ko, yung manual. So yung iba kasi gusto ka agad, meron tayong mga machine, alam nyo naman, kailangan niya ng budget. Dahan-dahan lang hanggat magkaroon tayo.
Kita niyo yung ating bingala. Kumakain yan kahit walang halo. Ito yung technique para mayroong vitamins araw-araw. Yung magic syrup. Magic syrup. Vitamin Pro. Wala pong sponsor yan ha. Sabihin nyo, tatanggap tayo ng sponsor. Wala ko yan. Kumbaga yan lang talaga yung ginagamit ko sa ating mga painuman. Yung nandito, Pollard. Lakas lumipad yan. Yung kanyang ulo, kita nyo yung ulo niya. Yung ulo niya parang itlog. Sorry ha, sa aking words. Alam nyo kung bakit parang itlog? Para siyang balat na mayroon siyang bulbul na itim. Oh, yan po yung kanyang ulo. Focus nyo, yan. Wala siyang feathers, buhok. Parang buhok talaga ng tao. Oh, sobra-sobra yung aking ginawa. Doon ko na pag-ahaluin. Sinamok ko na to. Doon ko na ilalagay sa kanilang lagayan. Sobra-sobra sa balde, pero sa kanila tamang-tama lang ito. Dahil mamaya malit tayo sa pagpakain dahil magdi-deliver tayo ng dito. Ito po yung ating dala. One click lang yan. Ito naman yung panghugas sa kanilang kainan. Kahit maliit lang na vitamins yung ating binubudbud, at least araw-araw meron. Hindi mo na kailangan bumili ng sponge. Dahon ng saging, panalo na. Ito na. Mabilisan dahil meron tayo ibang trabaho. Apat na kanilang kainan yung aking pinagalagyan. Ito yung may flavor. Ayan. Dami. Pag sa native pigs mga ka-farmers, isang salang lang sa shredder. Kasi wala namang problema pagdating sa ating native pigs. Kahit nga yung buong puno ng saging, ilagay natin dyan, iwakain natin na malalaki, wala akong problema, kakainin nila. Yung buo na buka ng saging, ilagay natin sa kanila, wala akong problema. Hindi na kailangan chop-chop, kakainin nila yan. So dyan, duties and responsibilities every morning is maglilinis ng kulungan, maglalagay ng tubig, lahat ng tubig papalitan niya saka yung inumin. Huwag nyo na akong iba sa kanyang trabaho. Merong mga ibang kapartner sasabi na yung trabaho daw ng ating trabahante ay halo-halo. Bago ko siya kinuha mga ka-farmers, ganito yung usapan namin. Sa flower shop naman ay hindi ganun ka-stress ang trabaho, hindi ganun karami ang trabaho. Nagsisimula pa lang tayo, alam niyo yan. So, ang naging diskarte ko para matulungan ako dito is, sabi ko, ganito yung trabaho mo. Tulungan mo ako dito, ako sa flower shop, duty, alternate po tayo. Minsan duty ako doon, minsan dito ka naman, tingin-tingin, linis-linis, kung ano-ano lang. So, ganun po yung aming naging usapan bago siya pumunta dito. Inorganize ko yung lahat.
So, sa mga nagsasabing halo-halo daw, napakarami yung trabaho ni Janjan, napakarami trabaho yung aking pinapatrabaho sa aking trabahante, ayan po ay aming napagkasunduan. Bago siya pumasok, bago siya nagsimula, nagkasundo po kami niyan. Hindi ko siya pinilit. So, kung gusto ng ibang mga trabahante ng hayahay lang ang trabaho, walang gagawin, nakaupo lang, wag sa akin. Kasi yung sa akin is ginagamit ko yung aking karanasan sa trabaho. Hindi trabahong nakaupo lang, nakapinaya lang. Yung akin ay tulungan. Dito. Diyan kayo nag-sisikan. Marami kasi yung basket mga kaparmers. Pero sabi nga ng iba natin kaparmers, hayaan nyo na lang sila. So ayun, minsan kasi nakakaasar na eh. Alam nyo ba yung wala pa naman napatunayan sa buhay? Nagmamagaling, nagmamarunong. Yung nakikita lang ay mga masasama. Hindi nila nakikita yung magandang nagawa. Hindi nila nakita yung nakatulong tayo sa tao. Bulag sila sa ganyan. Puro kasama yung kanila nakikita. Kaya God bless na lang sa inyo. At pasalamat din ako sa aking mga kaparwers na nagko-comment ng mga magaganda at nakaka-inspire ng mga salita na siyang nagpapagana sa ating araw-araw na ginagawa. Kasi hindi po biro ang pagtayo sa mini farm. Ito lang nga yung masasabi mga kaparmers. Kung hindi ka masipag, hindi ka madiskarte, huwag ka nang magtayo ng mini farm. Kasi araw-araw maliligo ka sa pawis. Hindi po ako nagyayabang. Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Ako naman mga kaparmers, sawa na ako tumira sa city. Bata pa lang ako, 17 years old, nagsimula ako sa Tacloban ng trabaho na ako. Pumunta ko ng Cebu, pumunta ko ng ibang lugar, lumayo na po ako. Iba't ibang lugar ang aming puntahan, Iloilo, napakarami dahil isa nga akong florist. Sa mga hindi pa nakakalam, isa po ako florist, wedding decorator, Christmas tree decorator, mga pang-design. Isa po akong arranger. So hindi lang po arranger na pipitsogin. So nag-abroad po ako, ang aking mga customers, mga shika. Okay. Ano yung shika? Hindi chika ha, chismis yun. Yung shika sila yung mga mayayaman angkan na mga lokal doon sa Qatar. Yun po yung tawag sa Saudi, sa UAE. Yun po yung tawag sa mga mayayaman. So, ayun. Nakailang bilis na rin ako pumasok sa bahay ng hari, mga kaparmers. Napakahigpit doon. Kahit missile po, hindi ka pwede magdala sa loob. Kahit belt, minsan, pinapatanggal ho yun. Lahat na matigas yung katawan ay hindi po pwede. Hindi ka pwedeng tumingin sa mga babae. Yung dadaan yung shika, dadaan yung asawa ng hari, tingin ka na tingin. Hindi po yan pwede. Yan po yung aking mga karanasan. Kaya sa mga nagmamagaling ng babasa akin, patunayan niyo muna sa inyong sarili, huwag puro sama ng loob ang iyong ikukomment sa aking channel. Pero sabi nga na iba, maganda na yun. Mas maganda na yung may basher. Pero ayos lang. Hindi naman ako nakakituhan. Diba? Dito pa rin ako, tuloy-tuloy ang aking ginagawa sa ating income. Oh, siya pa paano mga kaparmers? Pinakagat na ako ng naman dito dahil aalis ako. Pupunta ako sa flower shop. Titingnan ko yung ginagawa ni Janjan na flower bouquet. Kasi akong gumawa ng sample noon. Kasi sa isang flower maker, kunwari siya flower maker, tapos gagawin niya yung aking ginawa, hindi talaga yan magagawa exactly the same. So, parang titingnan natin. Pag ayos, okay na yun. Pero pag hindi ayos, pupunaan natin. Ganun lang. Tulungan lang. Ito, napakarami tayong pagkain ng ating alaga na hindi pa natin nagagawa. Papakita ko sa inyo. Ito,
Madre de Agua. Bawat pagitan ng saging, tinaniman ko yan. Dito mayroon ako mga tinanim na mga maliliit. Makikita ko na lang yan pag sumibol. Ito, malaki oh. Madre de Agua. So, ito, sa likod ng ating babuyan, mayroong napakaraming Australia gabi. Yan. Australia, isa siyang variety ng gabi na hindi kinakain. Pero pwede ipakain sa ating mga alaga. Napakalaki ng mga dahon nito. Mula dito hanggang doon, puro Australia yan. Kahit dito sa likuran, marami din Australia. Ayan po ay tinuturing lang na damo. Nakita nyo naman yung mga nakaraan nating video, mayroon nakamotor, punong-puno yung kanyang sidecar sa ganitong uri ng organic. So ang gagawin dito, bubunutin. Tatanggalin yung mga ugat. Pero kung nagmamadali tayo, pwedeng putulin ka agad dyan sa may lupa para itapon yung madumi. Huhugasan, tapos chachap-chapin. Pero mayroon naman tayong shredder, magsi-shredder tayo. Kahit mga 3 drum. Yung nakita ko doon, yung sa ating kalugar natin, pumasok ako sa kanilang stock room ng kanilang pagkain ng mga alaga. Ang mayroon sila ay 6 ata na drum na yelo. Tapos, pine-ferment nila within 2 days to 3 days, pwede nang ipakain sa ating mga alaga. Paano ang sistema sa pagpapakain nito? Simple lang. Gagayatin. Kung wala kayong shredder, kung may shredder, ipasok nyo na kaagad. Napakalambot lang. Parang gabi lang ang kanyang katawan. Mas malaki nga lang ito sa gabi. Kasi tumataas ho ito. Mas mataas pa ho sa akin. Simple lang ang gagawin. Tatadtarin o isi-shredder. Haluan ng molasses, haluan ng asin. Tapos i-ferment. Ilagay sa drum yung hindi sisingaw. Paglipas ng 3 days to 1 week, pwede nang ipakain. So kung mayroon tayong 3 drum, isang araw natin gagawin yan. Kukuha na lang tayo doon sa pinakaunang na ferment, tapos hahaluan na lang natin ng commercial feeds. So maliit na commercial feeds lang yung ating makikonsume. So malaking tipid ho ito. Kaya sa probinsya, basta't madiskarte ka lang, masipag ka lang, ay napakaraming solusyon sa mahal na bilihin na pagkain ng ating mga alaga. Hindi lang sa alagang native pigs, pwede rin sa ating mga native na manok. So, sa susunod, next week, baka mag-shredder tayo. Meron akong 2 drum na sa labas. Yun po yung aking pupunuin. Haluan natin ng molasses, asin, tapos lalagyan ko ng pullard at saka grower, pakunti-kunti. Yan po ay magandang idea. So, ayan lang, binabahagi ko lang sa inyo. Ayan po, napakarami ang pwedeng maging organic na pagkain ng ating mga alaga. Ang kagandahan dito, binunot ko. Kahit ilagay ko lang dyan sa gilid, mabubuhay ho yan. Sasaha ho yan. Tutubo yung maliliit. Mabilis tumubo yan. Mayroon tayo subscriber na panood nyo, yung aking ginawa doon paikot, bawat gilid ng aking lupa, tinaniman ko ng ganyan. Alam nyo kasi pag ganito, balikan natin. Pag ganito kasi, ang tumutubo sa gilid ng ating lupa, yung mga ganito na damo ay hindi na yan tutubo. Dahil matatakpan ng kanilang dahon. Matatalo ho yan. So wala nang ibang damo na tutubo, kundi siya lang. Kung titingnan natin sa ilalim ng kanilang lupa, sa ilalim ng kanilang puno, wala ho ibang damo. Malinis sa ilalim. Puro mga Australia. Ewan ko kung anong tawag sa inyong lugar. Mayroong ibang ginagamit sa ibang mga lugar. Kahit dito sa amin ginagamit din. Yung tinatawag na daliri. Wild gabi din yon. So marami mga kaparmers. Basta't alam mo lang at madiskarte ka sa pagpa-farm. So ayan lang. Sinishare ko lang yung ating mga munting kaalaman. Kung mayroon kayong mga kaalaman, maaari kayong mag-share sa ating comment section. Yung mga munting kaalaman na ikinocomment natin sa ating comment section, akala natin maliit lang. Pero sa ibang nagsisimula sa farming business, malaki pala yun para sa kanila. Kasi bawat isang kaparmers, kung mayroong kaalaman, i-comment. So,
Pag maipon yun, mga 10, 20, marami na rin yun mga kaparmers. So, di ba? Ito yung naglilimlim na nilagyan natin ng itlog ng heritage chicken. Meron ako kanina nakita, 2. Rhode Island Red at saka Black Astrolog. Ayan. Excuse. Nauna. Meron pang natitira na itlog. Tingnan niya, bakit meron itong nakadikit. Tanggalin natin. Gawin mong sisiw lahat yan. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mayroon pang 12 piraso. Ayan yung tinatanggal ng tatay ko nung una pag once nagtatanggal siya ng mga tuka. Yan, sa tuka meron nakapatong na maliit. Sabi ng isang kaparmers, para makakain daw ng maayos. Pero sabi naman ng iba, kahit hayaan na lang matatanggal. Ayan, lagay natin doon sa may ilaw. Ang-cute. Yung mga native na sisiyo, i-rescue natin. Yung nanay kasi na itim ay bungalos. Alam nyo ba na hindi niya inuupuan? Diba yung nanay is dapat inuupuan niya yan paggabi. Hinahayaan niya lang sa gilid. Napakabungalos ng inahin na ito. Kaya ilalagay natin doon sa styro para mabuhay. Gagawa ako ng pinaka-brooding pin. Ito na, nahuli ko rin sa wakas. Ang bibilis ng mga native kahit ang liliit. Mamayang hapon, pag mayroong pang panahon, gagawan ko sila ng kulungan. Kulungan lang sa mga sisiyo. Ito yung mga heritage chicken. Heritage chicken na ang tatay ay native na manok. Ito naman yung malalakas, oh. Pinahirapan ako manghuli niyan. Dumadami na yung ating native mga kaparmers. Oh, lalakas mong lipad. Papunta muna tayo sa bahay. Mag-almusal at pupunta na sa flower shop. Sasamahan nyo kami doon sa aming pamamasyal, pag-deliver. Maganda yung araw, maganda yung bungad ni Haring Araw ngayon, pero mamayang hapon uulan na naman.